Kamusta mga tol? Kakaiba yung nangyaring trade no? Norman Powell sa Miami Heat, nice. John Collins sa Clippers naman, nice. Tapos barya-barya lang yung napunta sa Utah Jazz May try na natin niya, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, eto muna yung buong detalye na nangyaring trade ha. Nakakuha ng Miami Heat, eto nga, si Norman Powell galing sa Clippers. Nakakuha naman ng Clippers, si John Collins naman galing ng Utah Jazz. At nakakuha naman ng Utah Jazz, ayun na nga, barya-barya lang si Mahal, si Slow-Mo, at 2027 second round pick galing naman ng Clippers. Kung titignan natin dyan pa lang, parang may sense naman no? O ito, balasahin natin mabuti yan ha. Una sa Miami Heat mga tol, na wala na kasi dyan si Arjo, diba? Sign and trade, papunta ng Detroit Pistons, kapalit ni Simon Puteca. So meron na buksan na slot para sa starting shooting guard position sa Miami Heat. Andiyan naman si Ferrero Rocher mga tol no? Nasa last year pa siya ng kontrata niya, pero I think mas okay siguro 6 months na lang to si Ferrero Rocher Hindi talaga to pang first five para sa akin Nasa last year naman ang kontrata niya, ito si Norman Powell, pero ito mga tol, proven na scorer talaga to ha. Sabi ko pa nga last year, kung naalala nyo, para sa akin dapat all-star talaga ito si Norman Powell. Yung stats nito last year ha, 21.8 points, 3.2 rebounds, 2.1 assists, 1.2 steals, 0.2 blocks, 48.4% sa field goals, 41.8% sa 3 points, at 80.4% sa free throw. Diyan pa lang solid talaga no? Karamihan pa ng tira niyan, outside shots ha. Isa yan sa best outside shooter ngayon sa buong NBA. At tapos yung mga kasama niya sa Miami Heat sa backcourt, sino? Eto sa Bayani Agbayani, diba? Parehong outside shooter yan, dalawa na yan. Okay din talaga Mahirap bantayan yung ganyan mga tol ha. Parehong outside shooter nasa backcourt, naku po. Kaya siguro kinuha ng Miami ito si Norman Powell Ang problema na talaga yung contract mga tol no? Kasi si Ferrero Rocher tsaka si Norman Powell parehong nasa last year na ng kontrata nila. Unless na lang siguro kung sinadya talaga to ng Miami Heat para magka-space sila sa salary cap next year kung saan pwede maging free agent si Papa Luka tsaka si Ashtray. O kaya, ma-shoutout ng Miami Heat to, makakapal na mukha nagpapa-shoutout ng mga to. Shoutout sa'yo Roger26 na mukha, nagpapa-shoutout ka pa, hindi ka naman nag-like, mag-like ka na! Pero para sa Clippers naman mga tol, actually, nagustuhan ko talaga tong ginawang pick-up na to ng Clippers Ang nakuha kasi nila dito si Phil Collins, diba? Ano ang pwesto ni Phil Collins? Di ba power forward dyan? Dyan pa lang mga tol no? Yan yung unang-unang dahilan kaya ako nagustuhan itong ginawang trade ng Clippers na to kasi tinatarget din ng Lakers yan, diba? Tapos sa Clippers napunta kasi mga tol, ang ginagawang dating power forward ng Clippers, sino ba? Diba si Android number 2 yung power forward nila? Kaya ayun, kung naaalala nyo, last year laban sa playoffs, kalaban nila yung Nuggets, diba? Anong ginawang depensa ng Nuggets? Ang pinantao nila kay Android number 2, ito, si Gordon Dakdak mo na power forward Nagagawa nila yan kasi nga, power forward yan yung ginawang pwesto kay Android number 2. Imbis na natural position niya na small forward. Pero ngayon, eto, kasama na niya si Phil Collins, diba? Na isang legit na power forward. Aba, hindi mo na siguro pwedeng gawin yung ganyan depensa kasi pwedeng pumose si Phil Collins kung malit yung bantay niya Nagigets nyo ba yun mga tol ha? Oo mga tol, nawala sa Clippers yung second leading scorer nila na si Norman Powell, pero parang mas naging balanse naman yung lineup nila ngayon kaysa dati no? Kasi wala talaga silang power forward kahit isa dati Ang ginagawa pa nga nila power forward dati na pamalit, eto si Batong Bakal, diba? Na small forward din naman talaga ay natural position yan. At ngayon, meron pa makakasamang alley-oop threat. Ito si Balbas, diba? Magaling pumasok si Balbas sa mga alley-oop, sa mga pick and roll, diba? At nakakuha pa nga ng Clippers si Sanja Lopez. Yan pa yung isang problema dati ng Clippers mga tol Kapag lumalabas kasi dati si Andre Paras, wala silang sentro na pamalit, diba? Ngayon, tatlo na yung malalaki nila. So, solid din talaga yung rotation nila no? Malabo na sila mag-small ball kasi nga tatlo na yung malalaki nila. Hoy, like mo nga ka, kanina ka pa nanonood, hindi ka pa nag-like, ang kapal na mukha mo no? Mag-like ka na! Tapos kapag tinignan naman natin yung stats ni Phil Collins na season sa Utah Jazz mga tol, solid din naman talaga no? 19 points, 8 rebounds, 2 assists, 1 steal, 1 block, 52.7% sa field goals, 39.9% sa 3 points, at 84.8% sa free throw. Okay din talaga Mataas lang ng konti yung puto si Norman Powell sa kanya, pero mas all around naman yung stats ito si Phil Collins kaysa kay Norman Powell. At ito pa ang isa, Diyos ko po, ang kapal na mukha ng pa-blackmail pa ang walang yae Shoutout sa iyo, Kelvin Deds. Ang hirap na pangalan mo, mag-skip na lang ng ads kung gusto mo, para ka sa buhay mo, hype ka! Now, panghuli sa Utah Jazz, ito yung nakakatawa no? Barya-barya lang nilako nilang kapalit ni Phil Collins pa nga tol kasi rebuilding naman kasi yung Utah Jazz, kaya kahit ano pa yung gawin nila dito, okay no? Para sila sa buhay nila, kahit sino pa yan. Ang nakakuha ng Utah Jazz, si Mahal, expiring contract, at saka si Slow-Mo na may 2 years pa sa contract niya, at 2027 second round pick ng Clippers. Expect nyo si Mahal mga tol, malamang iba-buyout tsaka wave to ng Utah Jazz, diba? Dahil malamang kailangan nila si Mahal sa roster nila ngayon. Ang babata ng players ng Utah Jazz si Mahal ko yan, pero Thunders na talaga yan, puti na nga buhok niyan
Actually, totoong nangyari mga tol, nadamay lang si Mahal dito no? Para mag-match ang salary sa trade na nangyari. Ang nakakatawa dito mga tol ha, nung napabalita kasi na nag-uusap yung Lakers sa Utah Jazz ha, gusto nila mag-trade pareho ha. Gusto kong trade ng Lakers si Hachimura, kapalit naman si John Collins galing ng Utah Jazz. Ang sabi sa balita, ang taas daw ng presyo ni John Collins no? Ang laki daw ng hinihingi ng Utah Jazz para kay John Collins Parang humihingi pa nga ata ng mga first round picks kasama ni Hachimura galing sa Lakers no? Tapos eto, na-trade na nga ng Utah Jazz si John Collins, ang nako nila, barya lang hayop. Ginagalit niyo ba Lakers ha? Ginagalit niyo? Ano? Away na lang tayo? Gusto niyo? Pag Lakers, mahal yung presyo niyo. Pag iba, barya lang, ganarn. At bata pa naman ito si John Collins mga tol ha. 27 years old pa lang yan ha. Pero kasi expiring contract din yon mga tol. At malamang ayaw yan bigyan ng Utah Jazz ng malaking kontrata kapag nag-renew na, diba? Kaya ginawa na lang nila, tinrade na lang nila. So yun mga tol no, para sa akin ha, win-win talaga to para sa lahat ng teams to trade na to Pero syempre ang pinakapanalo dito, yung Miami Heat syempre. Ang Heat nakakuha ng scorer, almost all-star na nga yan Ang kapalit, barya lang no? Pero pag sa Lakers, ang laki ng hinihingi Ang Clippers naman, napunuan naman nila yung butas nila sa power forward position. At yung Utah Jazz naman, panalo rin yung Utah Jazz dito kasi naasar nila yung Lakers Pero magandang trade talaga to mga tol no. Win-win talaga to para sa lahat. O yan ang panghimagas, maglagay, makita ng Lakers.